ang malaki drama moment ni na Arthur at Tesha. At mukhang dito natin masasaksihan kung gaano nga ba kamahal ni Tesha itong si Arthur at gagawin niya ang lahat para hindi lang magagalit ang ating bida. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagpunta mismo ang direktor ng Cyrus Academy sa kwarto ni na Arthur at Elijah upang personal na makitang muli ang ating bida. Kaya nang nakita ni Elijah si Director Goodsky, nagulat siya at agad nagbow sa harapan dahil it's an honor para sa kanya na makita ng personal ang direktor ng Cyrus Academy. Napangiti ang direktor dahil kilala daw niya itong si Elijah. Marami daw siyang narinig patungkol sa batang ito from Vincent Helsty. Kaya palihim na lamang napangiti itong si Elijah habang namula ang pisngi na tumalikod dahil personal pala siyang kilala ng direktor. At si Arthur naman ay agad na pinapasok ang kanilang bisita. May napansin si Elijah na parang hindi man lang nagbigay ng respeto si Arthur at casual lang na tinrato ang direktor. Kaya kaagad niyang sinabi na pupunta muna siya sa ibaba para kumuha ng maiinom nila. Habang nakaupo ang dalawa, wika ng direktor na sinabi niya kay Arthur noon na tawagin na lamang siyang Cynthia kapag sila lang dalawa. Natugon naman ng ating bida na sinabi na rin niya noon na ayaw niya. At napansin nga ng direktor na mukhang hindi lang ata ang band ni Arthur ang nagbago dahil ang Earth and Wind attribute lang ata ang nararamdaman niyang mana. Kaya tinanong niya ito kung may ginamit ba na seal si Arthur. Itinaas ng ating bida ang kanyang braso upang ipakita ang bracelet. Kaya napapikit mata ang direktor na napabuntong hininga dahil hindi niya makakailang medyo nadismaya siya. Akala niya na maipagmamayabang niya na si Arthur bilang munting alaga na isang quadra elemental. Ngunit natutuwa naman siya dahil pinili nito ang magiging scholar mage gaya ng inaasahan niya. Wika ni Arthur na plano naman talaga niyang sabihin nito kung may pagkakataon lang siyang dumalaw. Ngunit nagkaroon kasi siya ng isang hindi magandang kaaway habang siya ay isang adventurer. Kaya mas mabuting hindi niya ito bibigyan ng kahit anumang dahilang maghinala ang kalaban niya. Sa ngayon, napangiti na lamang ang matanda dahil ang tawagin daw na isang hindi magandang kaaway ang isang Lance at future na tagapagmana ng isang makapangyarihang angkang militar na basta-basta lang ng isang batang kakasimula pa lang mag-aral. Kaya mas nababahala tuloy siya kung sino kaya magiging tunay na kaaway ni Arthur in the future. Kaya napatagon tuloy si Arthur na wikang nakakatakot naman natang sabihin yan para sa isang batang kakaapak pa lang sa high school. Kaya casual na napatawa ang direktor at humingi ng patawad. Wika ni Arthur na huwag mo nang alalahanin yon. Ngunit patungkol nga pala sa buhay eskwela, mayroon siyang hihinging tulong na isa pang bagay na seryoso namang tinanong ng direktor kung ano ang bagay na yon. Kaya seryosong sinagot ni Arthur na gusto niyang mag-take ng higher level mana theory classes, especially sa mga deviants. Napahawak sa baba ang direktor dahil mahirap para sa kanya na gawin ang bagay na yon. Ngunit akala ba niya na ang main reason ni Arthur kaya hindi ito kaagad pumasok sa akademya ay dahil gusto nitong mag-aral kasama ang mga kaedad nito. Paliwanag ng ating bida, isasabay naman niya ang top classes at mga regular classes kasama mga estudyanteng kaedad niya. Medyo sabik lang talaga siyang matuto pa patungkol sa deviant mana manipulation kasi parang naabot niya na ang hangganan kamakailan lang. At saka sa isip ni Arthur, wala namang kasing deviant magic sa nakaraan niyang buhay, kaya kailangan niya talagang matuto in advance. Napasmile na lamang ang direktor na napasabing, ganun naman pala. Walang problema sa akin yan. Kahit bigyan pa kita ng pass para makita mo ang mga upper class mage na nagmamock duel. Kaya napawaw nga itong si Arthur dahil nakalibre pa siya ng pass. Biglang binuksan ni Elijah ang pintuan, kaya nagulat na napatanong itong si Arthur kung anong meron. Ngunit galit na sinabi ni Elijah, Arthur Lewin, nagiging bastos ka na naman sa direktor. Paano mo nagawang pagkamalan ng kabutihan niya bilang masamang motibo? Kaya napatugon na agad ang direktor, ganun ba? May masamang motibo ba ako? Kaya si Elijah ay hindi na nakapagsalita. Habang inilagay ni Elijah ang 3 kape sa lamesa, sinabi ng direktor kay Arthur, alam naman siguro nito ang patungkol sa student council. Dahil kung sila ay tinatawag na shield sa paralang ito, ngayong taon napagpasyahan niyang gumawa ng espada at gusto niyang sumali si Arthur sa disciplinary committee. Kaya napawat nga ang naging reaksyon ng ating bida. Paliwanag ng direktor na gaya ng nasaksihan ni Arthur, ang isang akademyang puno ng kabataang mage na lumaking iniisip na sila'y kasing halaga ng ginto ay madalas humantong lang sa mga problema. Kaya ang disciplinary committee ay magiging responsable sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatupad ng mga alituntunin ng kanilang munting paaralan.
Napaka na lamang si Arthur dahil hindi naman siya karapat-dapat dyan at saka isa lang siyang first year student ni hindi nga siya isang battle mage. Ngunit ang naging sagot lang ng direktor, my school, my rules. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida at sinabing kalimutan mo na yung theory classes. Hindi ko na kailangan yon. Ako na lang ang mag-aral sa sarili ko gamit ang mga libro sa library. Napangiti namang sinabi ng direktor na ang mga librong kailangan ni Arthur ay hindi accessible sa mga underclassmen at kahit sa mga upperclassmen. Kailangan mo pang ipakita na isa ka talagang deviant, which is isang bagay na hindi pwedeng ipakita ni Arthur sa ngayon. Tama ba ako? Kaya napatawa na lamang ang direktor dahil naisahan nga niya itong si Arthur, habang itong si Elijah ay nagtataka dahil instead na isang direktor at estudyante ang nag-uusap, iba ata ang nakikita niya dahil ang dalawang to ay parang mga matatandang matagal na magkakaibigan. Dagdag pa ng direktor na bukod pa dito, ang mga membro ng disciplinary committee ay pinili base sa kanilang lakas. Kaya magkakaroon si Arthur ng mga kasamahang pwede nitong makasparing at idagdag pa niya ang access sa isang private facility para sa magiging training. Nilinaw ni Arthur na kung pinili ang mga disciplinary committee base sa lakas nila, so ibig sabihin lang nito, ngunit itinaas ng direktor ang kanyang kamay at ipinaliwanag na sa kabila ng gusto ng House of Wikes na mabigyan ng spot si Lucas, siya ay tumanggi sa pag-asang sasali si Arthur sa committee ito. Kaya napawi ka na lamang ang ating bida na talagang pinaghandaan mo ng mabuti Nasagot naman ang matanda. Ikaw lang naman ang magpapasya dito sa huli, Arthur. Tinanggap na ng ating bida ang alok pero dapat siguraduhin ng direktor na ang training facility ay dapat mayaman sa mana na makikitang tumayo na kaagad ang matanda dahil tapos na ang negosasyon niya kay Arthur at gamit ang dimension ring, ibinigay niya sa ating bida ang isang box at napasabing inunahan na kitang patahian ng uniforme para sa pagsali mo sa disciplinary committee. Kaya napaisip na lamang ang ating bida na medyo nakakainis para sa kanya na alam kaagad ng matandang to na papayag siya. At habang isasara na sana ng direktor ang pintuan, may bigla siyang naalala na kung maaari, nakikiusap siya na sana makipagbati na ito sa student council president na si Tesha. Hindi kasi magandang tingnan para kay Arthur kapag mananatili itong galit sa kanyang childhood friend. Kaya parang batong nabasag itong si Elijah sa kanyang narinig at nang napalingon siya kay Arthur, ito ay napawisel-wisel lang. Kaya nang nakalis na ang direktor, napasigaw nga itong si Elijah ng what? Hindi siya makapaniwalang childhood friend ni Arthur si Tesha Eralet. Lumabas si na Arthur para maghapunan at humingi nga ng pasensya ang ating bida. Gusto sana naman niyang sabihin sa huli ngunit nagkataon lang na naging ganito ang takbo ng lahat. Nasagot naman itong ayos lang naman. Nagkaroon din siya ng childhood friend before na ang pangalan ay si Helgart. Ngunit iba ang nasa isip ni Arthur. Kaya sinabi na lamang niyang, ganun ba? Mukhang isa ata siyang kaibig-ibig na babae. Wika ni Elijah na una si Lilia. Ang sumunod ay si Princess Kathleen at ngayon pati si Princess Tesha. Anong susunod, Arthur? Baka pati Diyos liligawan mo na. Nasagot naman ang ating bida, hoy, wala akong nililigawan sa kahit na sino. Habang papasok ang dalawa, napatugon si Elijah na mas lalo lang yung nagpapalala sa lahat dahil wala kang nililigawan. At bigla niyang na-realize na baka may nilalabas na attractive pheromones itong si Arthur dahil parang ang lahat ng babae ay nagagayuma. Natugon naman ang ating bida, bakit napaka-weirdo mo? Nasagot naman itong, bakit? Weirdo ka rin naman Napansin ni Arthur na parang pinagtitinginan siya ng lahat, na makikitang halos lahat ng lalaking kumakain ay nakatuon ng tingin sa kanya. Kaya wika ni Elijah na mukhang ang rumors ay kumalat na talaga, kung kaya't huwag na lamang itong pansinin. Ngunit ang ating bida ay napangiti lang naman na dinama ang kanyang kasikatan at napasabing iba talaga kapag sikat. Kaya wika ni Elijah, oo, totoong weirdo ka nga talaga. Habang kumakain at nag-uusap ang dalawa, may biglang lumapit kay Elijah at nagpakilala na siya si Charles Ravenport II, galing sa pinakasikat na angkan ng mga Ravenport. Sinabi ni Charles na napansin lang niya na sayang lang ang oras nito sa isang taong hindi nito ka-level at dahil medyo mapagbigay siya ngayon, papahintulutan niya itong sumali sa kanyang grupo at masasabi niyang hinding-hindi talaga nito pagsisisihan. Subalit hindi gaanong narinig ni Elijah ang pangalan ng pamilya nito kaya tinanong niya kung ano ang sinasabi nitong The Ravenport family na hindi talaga napigilan ni Arthur na mapatawa at pangiti na sinabi kay Elijah na wala naman sigurong noble family na ipapangalan ng apelido nila sa tae ng ibon. Na narealize din ni Elijah na parang nagkamali lang ata siya ng dinig.
Ngunit itong si Charles ay parang nag-blackout sa kanyang narinig na pangmamaliit sa kanyang pamilya, kaya tinapik niya ang lahat ng pagkain ni Elijah at napasabing sino ka para pagtawanan ng isang noble, at pinaglaanan pa niya ng effort para tanggapin sa kanyang grupo upang hindi nito ibaba ang sarili sa pakikipaghalubilo sa basurang scholar na laging may dalang gulo. Wika ni Elijah na bakit naman siya sasama sa isang taong hayagang minamalit ang matalik niyang kaibigan. Lahat naman sila ay mga mage sa akademyang ito. Nasagot naman ng dalawang kasama ni Charles na parang sa kuweba ka ata lumaki. Kung hindi mo alam ang pinagkaiba ng noble kaysa sa isang pangkaraniwang tao. Kaya sinabi nga ni Elijah na tama ka nga. Sa kuweba nga talaga ako lumaki, at mismong student council president na ang nagsasabi na dapat pantay-pantay lang ang turingan. Paliwanag ni Charles na syempre sasabihin nila yon dahil magaling sila sa politika at pagpapakitang tao, pero hindi sa realidad, at mukhang ang tanging paraan lang para maintindihan ng batang ito ang tunay na pagkakaiba ay makikita ni Elijah sa harapan nito mismo gamit ang kanyang mga kamao, na makikitang napabuntong hininga na lamang ang ating bida at biglang tinapik ang kamao nito ng napakabilis to the point na hindi man lang ito makita gamit ang simpleng mga mata. Hindi makapaniwala si Charles sa kanyang nasaksihan at naguguluhan siya kung tinamaan ba siya dahil hindi man lang niya nakita, o baka siguro tsamba lang yon, kung kaya't muli na naman siyang nagpakawala ng matinding suntok dahil hindi maaaring magagawa yun ng isang scholar lang ng ganun kabilis. Subalit biglangang pumagitna itong si Elijah, kaya napaisip siya na maaaring makakalusot siya sa paggamit ng magic since isa naman siyang noble pero si Elijah, ngunit bigla na lamang nagkaroon ng mga baging sa paligid na pumulupot sa kamao ni Charles na makikitang pinaikutan ng kanyang buong katawan ng napakaraming baging at nilambitin. Kaya napaisip siya kung may mga estudyante ba dito na capable gumamit ng napakalakas na deviant magic, o baka isang teacher ang may gawa nito sa kanya. Nagulat na lamang sina Arthur at Elijah sa hindi inaasahang pangyayari, at napatingin nga si Arthur sa gilid at nakita niya ang isang babaeng kulay gray yung buhok, nakakaalis lang. Kaya napangiti na lamang ang ating bida dahil parang alam niya na kung sino ang may gawa nito. Napaisip si Arthur kung ano kaya ang gagawin niya sa mukong na to, dahil kung gagamit siya ng magic malalagay siya at si Elijah sa gulo, kung saan bigla na lamang napangiti ang ating bida na parang may naisip na siya. Habang nakagapos, galit na sinabi ni Charles kay Arthur na hinding-hindi niya ito palalampasin dahil kapag nalaman ito ng kanyang ina, ngunit bigla siyang natigilan nang nakaramdam ng matinding pressure at napatanong kung bakit ang nararamdaman niya ngayon sa scholar na to ay bigla na lamang nag-iba kaysa kanina. Seryosong lumapit si Arthur at napatanong kung bakit ang mga sutil mula sa mga angkan ng mga noble ay mahilig talagang magyabang, magpakitang gilas at ipangalandakan ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang totoo, lalo nyo lang pinapahiya ang pamilya ninyo sa pamamagitan ng ganitong asal. Subalit napasagot nga itong si Charles na wala nang mas nakakahiya kapag nailalagay kita sa basurang dapat mong kalalagyan, at magiging proud pa ang mga magulang niya kapag gagawin niya yon. Napaisip si Elijah kung ano kaya ang naisip na gagawin ni Arthur, o baka dapat na siyang makisali dito. Kaya ang naging sagot ng ating bida, ganun ba? Well, hayaan mo akong pahintulutang ituro sa'yo ang isang napakahalagang aral na dapat mong matutunan, na makikitang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay kung kaya't sinabi ni Charles na wala siyang sandata at nakagapos pa siya. Ano ang kaya mong gawin? Lalo na't nandito ang lahat, maraming makakasaksi sa gagawin mo. Seryosong itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at napasabing isang bagay lang naman ang gagawin niya na mas malupit pa kaysa sa physical na injury. Kaya sinabi ni Charles na kung akala nito na isang hamak na walang pangalan at sutil ay makakalusot sa paggamit ng magic, ngunit bigla na lamang siyang natahimik dahil ibinaba ni Arthur ang kanyang pantalon na siyang hindi niya talaga inaasahan na makikita ng lahat ang kanyang tinatagong sandata. Napatawa na lamang ang lahat ng mga estudyante na nakakakita sa kanyang maliit na sandata, na sinabi pa ng mga babae, nakakadiri. Wala naman silang gaanong nakita. Kalmadong umalis si Arthur at si Elijah ay hindi nakapagsalita, habang si Selby tinakpan niya ang kanyang mata. Wika ng ating bida na babalik lang siya mamaya. Napangiting sagot ni Elijah, "Sure, ikaw ang bahala." Pagkatapos, pinakitang lumabas muna si Arthur at dito'y nakita niya si Tessa na nakaupo sa bench habang minamasdan ng kalangitan. Napangiti ang ating bida at lumapit sa tabi ni Tessa para umupo at sinabi, "Salamat nga pala sa pagtulong mo kanina." Napahiya namang sinagot ni Tessa, "Alam kong hindi mo naman kailangan yon."
Napatingala din ng ating bida upang makita ang napakagandang kalangitan at sinabing kahit na. Iniligtas pa rin siya ni Tesha at ang kanyang kaibigan para ilayo sila sa gulo at 2 beses pa sa araw na to. Hindi na sumagot si Tesha, kaya wala nang imik ang dalawa at nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid kung kaya't napaisip si Arthur kung ano kaya ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon. Humarap si Arthur upang personal na humingi ng sorry, ngunit itong si Tesha ay humuhugot din pala ng lakas ng loob para humingi din ng sorry kaya nagkabunggo tuloy ang ulo nila na makikitang nakagat ni Arthur ang dila niya. Napahawak na lamang si Tesha sa sakit ng kanyang ulo habang si Arthur ay napahawak sa bibig at napasabing parang narinig niya atang nag-crack ang panga niya. Ngunit napansin niya na umiiyak ata itong si Tesha na makikitang lumuluha nga itong si Tesha dahil sa sakit ng kanyang ulo. Napatanong si Arthur kung sobrang sakit talaga kaya wika ni Tesha, masakit nga. Tingnan mo na magkakaagad kaya inilagay ni Arthur ang kanyang kamay sa ulo ni Tesha upang haplusin na siyang dahilan para maisandal ni Tesha ang kanyang ulo sa shoulder ni Arthur. Wika ni Tesha, akala ko galit ka Arthur. Kaya mahinahon na ipinaliwanag ng ating bida na wikang kahit may mga pagkakataong magagalit ako, hinding-hindi kita kamumuhian Tess. Nasagot naman ni Tesha, hinding-hindi rin ako papayag na mangyayari yan. Biglang tumingin si Tesha kay Arthur at napasabing, ayoko magagalit ka sa akin Arthur. Na makikitang nakita ni Arthur ng malapitan ng napakamaamong mukha ni Tesha na parang nasa langit ang kagandahan. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida at sinabi na sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Alam naman niya na iniingatan siya ni Tesha kaya hindi na sana dapat inilabas ang kanyang galit ng ganon. Nasagot naman ni Tesha, nagkamali rin naman siya. Hindi na sana niya pinuna si Arthur sa harap ng maraming tao. Kaya siguro, dapat pa niyang pag-aralan ng mabuti kung paano maging isang tunay na student council president. Samantalang, bigla namang dumating itong si Elijah na napasabing nakawala na si Ravenpoop sa mga baging at naitaas niya ng muli ang kanyang pantalon. Dapat nakita sana ni Arthur ang mukha nito. Ngunit bigla siyang napatigil nang nakitang nakasandal ang ulo ni Tesha sa shoulder ni Arthur habang itong si Sylvie ay kaagad tumalon nang nakita ang mama niya. Napa oh my god reaction na lamang itong si Elijah at kaagad nagpaalam kaya napaisip si Arthur kung ano kaya ngayon ang iniisip ng mokong na to. Muling nagka-reunite si Sylvie at Tesha at napansin ni Tesha na tumayo si Arthur ngunit biglang inabot ang kamay nito at napasabing, gusto mo bang maglakad-lakad muna kasama ako? Habang naglalakad, napawi ko si Tesha na hindi siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay nangyari noong naging adventurer si Arthur. Nasagot naman ng ating bida na wala siyang kaalam-alam na ganun pala kalapit ang Director Goodsky kay Elder Virion. Kaya pala ang daming nalalaman nito patungkol sa kanya. Nawika naman ni Tesha, isa na rin yun sa mga dahilan kung bakit siya naging disciple ni Master Goodsky. Natugon naman ni Arthur, sigurado naman siyang hindi lang yun ang dahilan. May kinalaman din ito sa galing ni Tesha. Habang naglalakad, napaisip si Tesha na sobrang laki na ang ipinagbago ni Arthur compare nung huli niya itong nakita. Kahit nga ang galaw nito ay parang sinasadya. At saka ang mukha nito ay wala talaga siyang masabi. Kaya napabwisit na lamang si Tesha sa kanyang isipan dahil nainggit talaga siya sa babaeng nagngangalang Jasmine. Sana nakasama rin niya si Arthur sa pagiging adventurer ng 2 taon. Napansin ni Arthur na parang may iniisip si Tesha kaya tinanong niya ito kung may problema ba. Kaya napangiti na lamang ito na sinabi na wala lang naman. Nakabalik ng dalawa sa dorm, kaya parang nalungkot itong si Tesha at biglang naalala ni Arthur na may nakalimutan pala siya. At ito nga, ang Beast Core ng Elderwood Guardian na sobrang ikinamangha ni Tesha dahil narinig niya ito galing kay Master Goodsky. Kaya tugon ni Arthur na ito ang kanyang regalo para kay Tesha sa pagiging dual elemental mage nito. Nagusto sanang tanggihan ni Tesha ngunit kinuha ni Arthur ang kanyang kamay at kusang inilagay sa palad ni Tesha at sinabi na wala siyang ibang naisip na magandang regalo kundi ito lang talaga. Nagpaalam na ang ating bida dahil pareho pa silang maraming gagawin bukas. Kaya nagpaalam na rin si Tesha. Ngunit sa kanyang isipan, hindi maitago ang nararamdaman niyang saya lalo na't ibinigay lang naman ni Arthur ng ganun kadali ang isang bagay na sobrang napakahalaga, which is ang Class S Beast Core ng Elderwood Guardian. Pagkatapos, nakabalik na si Arthur sa kanyang kwarto. Ngunit parang may napansin siyang kakaiba dahil nakita niyang binalot ni Elijah ang sarili ng kumot at napasabing, welcome back kamahalan, na sobra niyang ikinagulat. Kaya pinaupo siya at gusto ni Elijah na ipaliwanag ni Arthur ang kanyang nakita kanina.
Wika ni Elijah na kahit isa pang matalik na magkaibigan itong si Arthur at Tessa mula pagkabata, hindi pa rin siya makapaniwalang nakasandal ang ulo ng isang lunar goddess sa balikat ni Arthur, na ipinagtataka naman ng ating bida kung saan nakuha ni Elijah yung lunar goddess. Tugon ni Elijah na yan talaga ang ibinigay na pangalan ng mga estudyante dito sa kanilang student council president, ngunit napatanong pa rin si Arthur kung bakit lunar goddess. Paliwanag niya na ito ay dahil si Tessa Eralet ay tulad ng isang buwan, hangal na Arthur. Ang buwan na tila napakalapit na para bang kaya mo itong abutin, ngunit kahit gaano man kahirap ang iyong pagsisikap, hindi mo ito maaabot. At galit niyang sinabi kay Arthur, ngunit ikaw, bakit mo hinawakan ng buwan? Niyakap mo pa. Kaya isang unan tuloy ang sumapul sa mukha ni Elijah at sinabi ni Arthur, matulog ka na nga. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!